Magandang araw mga kaibigan. Ngayon ay andito tayo ngayon sa bundok, dito sa isang lupa namin dito sa bundok na napabayaan na ng panahon at hindi na nalinis. Maghahanap tayo ngayon ng kung anong pwedeng kunin na makakain. Ang dami oh. Daming bunga ng suha. Hoy, ubos na, wala na, patay na yung saging namin. Tama na, enough na. Parang kailan lang. Diba? Yung saging nga eh. Ang kapal naman ng balot mo. Ipakain sa rabbit pagkatapos na. Ito yung ampalaya. Dami. Binigay ko na rin yung kalahati. Ngayon ay lutuin na natin ang ating ampalaya. May sahog akong 3 buntot ng bangos. Maglalagay tayo ng kamatis. Siyempre, hugasan natin yung dahon ng ampalaya para matanggal yung mga germs. Wow! Mga bacteria. Mga alikabok. Wow! At saka natin ilalagay yung ampalaya. Naglagay din na pala ako ng bagoong. Bagoong yung pangpalasa natin dito. At hindi na ako naglagay ng iba pang pangsahog, kundi bagoong lang, walang MSG. So, ito na siya. Kaibigan. Naluto ko na yung ampalaya fresh from the mountain. At ngayon ay iti-taste test natin kung a-apply, kung effective nga talaga yung sinabi nila na kapag nakangiti ka daw, na ang sikreto daw ng pagluto ng ampalaya para hindi siya mapait ay nakangiti ka daw na magluto as in like that. Ngayon, iti-taste test natin to kung totoong hindi siya mapait. Pero yung ampalaya, syempre yung nasa ibabaw niya bangus, buntot ng bangus. Siyempre, dekorasyon niya yung bangus. Pero ang main ingredients natin dito ay ang ampalaya. I-taste test natin mga kaibigan yung ampalaya. Kunti lang. Kunti lang para hindi naman nakakahiya daw kapag malaki yung soup. Mamaya na akong magsusubo ng malaki pag bulan sa kanila. Ang hirap naman kumukuha ng ampalaya. Ang bangus na lang kaya. Nasa yung palaya. Effective nga. Masarap siya mga kaibigan. Healthy siya sa katawan natin kasi ngayon puro matataba at we're gaining 2 weight na. Too much weight. That's why we have to shift our diet from meat, from unhealthy foods to very much healthy foods. This is buntot of the bangus and talbos ng parya. Bye-bye!